Hello pong muli mga kabayan, nagbabalik po muli inyong lingkod, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyong muli. Samahan niyo po inyong lingkod mga kabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kabayan. Umpisa na po natin mga kabayan para po mamaya po mag-shoutout po tayo. Siyempre po, ito po, yung naging Thanksgiving po nangyari po o naganap sa Hong Kong po nitong kahapon po mga tambay ay talagang pinalagan naman po. Pumalag naman po dito ang palasyo mga tambay. Siyempre po pati po ang USEC po ng PCO ay pumalag mga tambay. At hindi po nila matanggap ng Malacanang na nabudol daw po. Nabudol daw po ang Vice President ng administrasyon po ng binagoong Pilipinas. Ang tanong ng taong bayan, ang Vice President lang po ba ang nabudol? Hindi po ba pati taong bayan ay nabudol? Tinanong po ba ng PCO, Undersecretary na si Attorney Claire, ang taong bayan kung ano ang saloobin ng taong bayan doon sa saloobin ni Vice President? Si Vice President lang po ba ang nagsasabi na siya ay nabudol? Di po ba pati majority ng Pilipino ay nagsasabing nabudol? Nabudol ng Pangulong Marcos Jr., di po ba? Painggan po natin ang salag at ang katwiran ng Malacanang dito po sa speech po ng Vice President sa Hong Kong nung prayer rally po mga katambay ng mga OFW po natin. Mabuhay po kayo mga OFW sa Hong Kong. Kayo po ang bagong bayani at nagdadala po ng napakalaking remittance po sa ating bansa. Mabuhay po ang lahat ng OFW. At siyempre po, mabuhay po ang lahat ng Pilipino na nagtatrabaho po sa abroad. Ito po mga kabayan, umpisahan na po natin. Nabudol ako. Yan ang panibagong patutsyada ni Vice President Sara Duterte sa katandem noong 2022 elections sa si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ito ng bise sa isang event ng PDP laban sa Hong Kong. Nagsimulang magkalamat ang relasyon ng dalawa nang magbitiw sa pwesto bilang Education Secretary si Duterte noong 2023. Nariyan din ang mga umano'y pagbabanta ni Duterte laban sa first couple. Payo ni VP Sara sa mga botante, piliing mabuti ang iboboto. Nagpahaging din si VP Duterte sa plano niya para sa susunod na eleksyon sa 2028. Akala ko kasi gusto niya ng mas magandang bayan, mas maayos na Pilipinas kung ano yung pinagdaanan natin noon. Kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nabudol lagi. Sa darating na halalan, pag-isipan na natin ang ating iboboto. Sabi ko nga sa inyo, nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Pinalaga naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang mga pahayag ng bise. Yan na naman po ang nais naman nilang iparating. Maging kaawa-awa ang OVP, maging kaawa-awa ang Vice President. Kung tutuusin po natin, siya po naman ay binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol, idepensa ang kanyang proposed budget. Wala po nang iwan sa kanya, baka po siya po ang nang iwan sa gobyerno. Mga kapatid, ako po si Ruth Caba. Nakita niyo po, napakalayo ng sagot. Ang layo ng sagot ng USEC, ng PCO. Ang layo. Anong klaseng sagot yun? Anong nang iwan? Ang sinasabi ng Vice President, kaya kayo nag-unit team dahil gusto nyo ang bansa magdire-diretso ang progresibo, ang pag-unlad nito dahil nasimula na ito. Di po ba? Pati ang mga proyekto, dire-diretso. Di po ba? Dire-diretso. Kaya nga nagkaroon ng unit team. Lahat gagawin, dire-diretso ang bansa. Lahat ay masolusyonan ang mga naiwan pa na dapat ay tapusin at solusyonan. Di po ba? Ano sagot ng isang USEC? Ang layo. Hindi mo pinagtanggol. Binigyan ka ng pagkakataon, ipagtanggol mo.
Ang budget ng iyong Office of the Vice President, ang layo. Anong klase? Kasi wala po kasi silang maibibigay na achievement ng 3 taon doon sa pinangako ng kampanya. Itutuloy. Iko-continue lahat. Lahat ay programa magaganda. Kapaki-pakinabang sa taong bayan ang gagawin nilang proyekto, kaya nga nagkaroon ng unity team. Kaya nga ano sabi ng Vice President? Na-scam siya. Kasi sa dami ng pinag-usapan nila, kaya sila nagkaroon ng unit team. Di po ba? Nabudol siya. Ngayon, yung sinasabi ng Vice President, wala ka naman masabi na hindi totoo na siya'y nabudol at na-scam doon sa mga promises at yung gagawin ninyo bilang unit team. Walang maipaliwanag at walang maibigay sa taong bayan ang USEC. Maliban sa may karapatan ka na maipagtanggol ang iyong pondo, bakit hindi mo ginawa? Anong katarantaduhan yan? Ipagmalaki mo sa taong bayan yung sinasabing i-continue mga proyekto, programa at mga promises sa taong bayan, lalo ang seguridad ng pagkain, pabababain ng presyo nito. Pinagmamalaki pa nga ang bigas, di ba? Dinala pa tayo sa 20 pesos, at napakaraming pangako. Tutuldukan na, tatapusin na ang laban sa droga, ang mga drug lord, pati ang mga magnanakaw, mga korap, di po ba? Pati mga smuggler, hahabulin. Ang mga smuggler ay nagtatago na yata sa Malacanang. Doon na yata ngayon, naka-rest house na yata ron. Hindi kaya? Nakakalungkot lang po. At hindi lang po ang Vice President ang nabudol at na-scam ng Pangulong Marcos. Sambayanang Pilipinas, sambayanang Pilipino ang nabudol sa mga pangakot promises. Saan nyo dinala? Saan po ba ang programa? Ano ang programa ng 3 taon? Ano ang nahita ng Pilipino ng 3 taon? USEC, napakahirap po kasi ipagtanggol. Napakahirap ipagtanggol at pabanguhin ang isang napakabaho na po na administrasyon na binagoong ang Pilipinas. Mabantot na po sa mga matitinong tao, sa mga gago at tiwali, mga korap, mga drug addict, kriminal, baka dyan mabango kasama mga NPA, CPP, NPNDF, mababango pa sila riyan yata. Di po ba? Kaya nga po mga katambay, totoo po yun. Real talk po yung ginawa ni Vice President. Nabudol siya, na-scam siya ng Pangulong Marcos. Ano po ba ang nangyari? Kitang-kita po natin. Lahat po unang-una, lahat ng isinukan ng mga Pilipino, mga ipinlas na po sa inidoro, kasama po nila ngayon. Pati ang puwersa po ng CPP, NPA, napakalalakas na naman. Napakarami na naman yumayaw-yaw ang mga supporters ng NPA sa Kongreso. Di po ba? Hindi po ba kami nabudol? Hindi po ba kami na-scam sa mga promises ng halalan 2022, mga pangako? Di po ba? At sa tingin mo, Attorney Claire, USEC, kung ang sinabing promises ng Pangulong Marcos noong 2022 ay dadalhin niya lang ang kanyang administrasyon sa pamumulitika sa mga Duterte, hindi niya titigilan ang mga Duterte ng 3 taon, at hindi nila titigilan ang issue ng korupsyon ng 3 taon, puro pera. Sa tingin mo mananalo yan, Attorney? Sa tingin mo mananalo ang Pangulong Marcos? Kung ang kanyang agenda at ang kanya ipapangako sa Pilipino ay 3 taon, 6 na taong kung pababagsakin ng mga Duterte, ipahuhuli ko sa ICC, i-impeach ko ang Vice President. Sa tingin mo, hindi po ba nabudol yan? Hindi po ba na-scam ang mga Duterte sa ginagawa po ng pamahalaan natin ngayon? Kasama ang institusyon ng Kamara at Senado? Sige nga, Attorney, hindi po ba na-scam at nabudol ang Vice President? Kasama na po dyan ang napakaganda pong ginawa sa pamilya Marcos, ng pamilya Duterte, pagpapalibing pa lang sa kanilang ama.
More than 30 years yata na hindi nailibing yan sa libingan ng bayani. Isang taga-probinsya lang ang nagkaroon ng YAG balls para maipalibing yan. Di po ba? Walang utang na loob. Di po ba? Walang utang na loob, kaya nga nabudol, na-scam. Dahil dinala lang sa napakagandang mga speech, napakagandang mga salita, napakabait magsalita, hindi nagmumura. Hindi nagmumura, napakabait. Pero, ang trabaho sa ating ginawang 3 taon, i-impeach ang Vice President, ipahuli sa ICC ang ama, tamnan ng mga korupsyon, gawa-gawang korupsyon. Mga kababayan, hindi po ba na-scam at nabudol ang Vice President? Pati ang dating Pangulong Duterte? Mga kababayan, ano po, bulag po ba kayo, Atty. Claire? Bulag po ba kayo? Hindi po tangat gagot bobo mga Pilipino. At ang Pilipino, likas sa Pilipino ang marunong tumanaw ng utang na loob. Ugaling Pilipino yan. Marunong tumanaw ng utang na loob ang mga Pilipino. Kaya nga po nagtataka ang mga Pilipino. Pilipino po ba ang Pangulong Marcos? Pilipino po ba ang pamilya Marcos? Pilipino po ba sila? Kasi ang karamihan at majority ng Pilipino, marunong tumanaw ng utang na loob. Pero hindi po natin nakita yata ito sa pamilya Marcos, pamilya Romualdez, at pamilya Araneta yata. Wala po yata tayong nakitang pagpapasalamat man lang, utang na loob, na balik sa kapangyarihan, maging presidente. Kaya nga po, nabudol ang Vice President. Na-scam. At hindi lang po ang Vice President ang nabudol at na-scam. Buong Pilipino, pati mga OFW sa labas ng bansa, nabudol din, na-scam. Di po ba, Attorney Claire? Palibasa, kayo, hindi kayo nabudol yata. Nakabalik kayo sa pwesto. Nagkaroon pa ng pwesto sa Malacanang. Ang mga tumutuligsang vlogger sa mga Duterte. Hindi po ba ang inyong content ay puro pagbatikos lang po sa inyong YouTube channel? Attorney, nakatutok lang po sa mga Duterte. Kaya nga po di po ba ikinakabit pa rin ang inyong iplido na baka kayo'y kamag-anak ng sumusuporta sa CPP and PNDF na katulad ni Franz Castro, Attorney, di po ba? Sabi ng mga Pilipino, di umano. Baka kayo ay isa rin doon, di umano. Attorney. Di po ba? Kaya nga po, ang mga Pilipino ngayon ay gising na dahil may social media. Social media lang po ang nagbabalita ngayon. Kasi hindi naman po ibinabalita ng mainstream media ang napakatalamak na korupsyon sa ating bansa. Issue ng korupsyon. Di po ba? At ang mga proyekto, walang mga investigasyon ng mga proyekto nating nasisira. Katulad ng flood control, Torny, Yusek. Dahil nabigyan po kayo ng pwesto. Kaya nga po nababansagan kayo, attack dog. Di po ba? Ano po binabansag sa inyo? Attack dog. Kasi Yusek kayo. PCO. Ang ibigay nyo sa amin, mga nagagawa ng Pangulo. Mga magagandang achievement. Mga magagandang natatapos na proyekto. Mga napapakinabangang pangako. Mga promises na natutupad. Yan po sana ibinabalita nyo sa amin, Yusek. Hindi po yung pagiging attack dog. Para lang po sa mga Duterte kayo, nakatuon yata. At isa pa, hindi naman kayo ang nabudol. Hindi naman nabudol si Atty. Claire . Sa katunayan, nakinabang pa yata. Ang nabudol tayo. Tayong mga Pilipino, majority ng Pilipino, ang nabudol. Kasi, hindi naman po kasi matatanggap yan ng mga nakikinabang sa binagoongang Pilipinas na sila'y nabudol. Kasi nga nakikinabang sila. Di ba? At lalo-lalo ang mga loyalista. Bulag po yan.
Ang mga loyalista po, bulag, pipi at bingi po yan. Wala pong nakikita yan. Parang mga buhaya yan at kabayo na may piring ang mata. Nakatuon lang po doon sa pagiging loyal nila. Loyal, di ba? At hindi po di po ba? Sa tingin mo, Attorney Claire, kung pumutok at lumabas si Cathy Binag, sa tingin mo, kung pumutok nung halalan at lumabas si Cathy Binag, na nagpatotoo na meron pa siyang hawak na USB, na gumagamit ng droga ang pamilya Marcos at mga kaibigan nito, at marami pa ring involved na mga artista. Sige nga, sa tingin mo, sasamahan siya ng Vice President? Kung lumabas yan, si Cathy Binag noong 2022, sige nga, attorney, sa tingin mo, magiging yusek ka? Magiging yusek ka kaya kung lumabas yung issue ng droga ng Pangulo noong 2022 at lumabas si Cathy Binag at may hawak na USB? Sige nga. Yan po ang katotohanan. Hindi po kasi lumabas at hindi basta-basta pinaniwalaan ng mga Pilipino. Napakaswerte nyo nga dahil ang Vice President ay nakatutok lang at nagtiwala. Nagtiwala sa nambudol sa kanya. Kasama ang adeng. Di ba? Sino po ba ang sinasabi? Ang adeng. Ang adeng ang nambudol kasama ang manang. Nambudol sa kanya ang adeng at ang manang, Amy. Di ba? Sino ba ang adeng? Ang Presidente, Marcos Jr., ang adeng. Ang manang Amy naman, ang talagang nanligaw ng husto para lang mabudol, mapapayag na maging Vice President lamang dahil sa Uniteam. Kaya nga tama lahat ng sinabi ng Vice President. Ano ang alam mo ron, attorney? Kayo po ba ni PBBM ang magkausap? Nung sila'y nag-uusap para mabuo ang Uniteam? Attorney? Kayo po ba inahan doon? Hindi po ba ang magkausap ay ang Pangulong Marcos at Vice President kasama ang kanyang ateng? Ang kanyang adeng? Sila ang nag-usap para mabuo ang Uniteam at ang mga programang gagawin nila. Wala ka roon. Dahil noong mga panahon na yon, attorney, di po ba binabakbakan mo rin sa social media ang Pangulong Marcos? Dahil ang sinusuportahan nyo po yata ay ang mga pink at ang mga dilaw at ang liberal. Kaya nga po nabansagan pa kayo na kumakain ng suka ni Attorney Roque. Di po ba? Yan po ang bansag ni Attorney Roque ni Attorney Harry Roque kay Attorney Claire sa bagong Yusek. Kumakain daw po ng suka. Kasi sinusuka nila Nung panahon po nakalakasan po ng CPP and PNDF at ng mga dilawan at ng mga pink at liberal. Nahandun po yata ang suporta nila. Kasama po yata kayo ron, Attorney Claire, sa tumutuliksa po sa mga Marcos. Binabanatan nyo po ang mga Marcos yata. Pero nung naging presidente ang Marcos, mukhang napakadali po yata ninyong nakalimot. At yung mga binanat nyo, yung mga sinalita nyo sa pamilya Marcos, ay kinain nyo pong muli. Kaya po kayo nabansagan ni Attorney Roque na kumakain kayo ng sarili nyong suka. Di ba, Attorney? Ibahin mo po ang mga Duterte. Ang mga Duterte, hindi kumakain ng suka. Pagka isinuka na nila, hindi na po nila kakainin yan, attorney. Yan po yun. Kaya nga po, ano ang sabi ng Vice President? Nabudol siya at na-scam. Mga kabayan. Nakita niyo po bang nakabalik pa ang manang Amy? Di ba dumidikit sa Vice President? Binigyan pa ba ng Vice President ang manang Amy na makadikit at ma-endorso at endorso ng Vice President? Di po ba hindi? Ano po ba ginawa ng manang Amy? Di ba? Nung una ang sabi niya, siya ay hindi sasama sa binagoongang Pilipinas. Independent daw po siya. Wala raw po siyang papartido. Wala daw po siyang kakampihan. Pero nung maramdaman yata ni manang Amy na wala po siyang makukuhang suporta sa mga Duterte at kay Vice President Sara Duterte, ano po ang ginawa ni manang Amy?
bigla pong sumama na sa binagoongang Pilipinas. Kaya nga po mga kabayan, ano ang sabi ng Vice President? Maging matalino na tayo. Kasi siya matalino siya eh. Abogado na siya. Abogado na siya, Vice President pa siya. At nung mga panahon na siya hindi pa Vice President, Mayor na siya, nabudol pa siya. Na-scam pa siya. Tayo pa. Tayo pa na ordinaryong tao. Ordinaryong mamamayan. Hindi kaya tayo mas nabudol? Yung matalinong Vice President, nabudol at na-scam, tayo pa. Di po ba? Lalo tayong nabudol at na-scam. Dahil wala naman tayong nakita eh. Wala nga binabalita sa atin si Yusek na magagandang achievement ng Pangulong Marcos, lalo sa mga pinangako niya. Napakarami niya po kasi pinramises eh. Di ba? Pabababain ng kuryente, pabababain ng tubig, pabababain ng presyo ng pagkain, lalo ang bigas. Di ba? Tapos hahabulin ng mga smuggler, tutuldukan ng droga, ipagpapatuloy ang war on drugs. Lalabanan ng mga korupsyon, mga tambay. Di ba? At pauunlarin ng bansang Pilipinas. Di ba? Ano pa nga sabi nga nila? Magiging milyonaryo tayong lahat, mga tambay. At wala na raw pong magugutom na Pilipino. Matindi. At nasaan na rin, nangako pa nga sa atin yan eh. Magkakaroon daw po sila ng malakihang proyekto katulad ng housing project. 1 million daw, 1 million a year. Paano ka makakagawa ng 1 million housing? Paano ka makakagawa ng 1 million pabahay isang taon? Isang damukal po issue ng korupsyon. Di ba? Ngayon nga lang hindi natin alam kung gaano ang uubusin ng pera ng taong bayan sa pamumulitika. Sige nga. Gaano kaya kalaking pera ng taong bayan ang mawawaldas sa politika para lang po sila'y manalo, mga kababayan. Kaya lang, hindi po natutulog ang nasa itaas. Hindi po natutulog. Nakikita po at pinaalam sa mga Pilipino ang nangyayari po sa binagoongang Pilipinas. Ano-ano po ang pinatuklas po sa atin na talagang napakadunong at napakatalino nung nasa itaas. Lahat po ng ginawa nilang mga anomalya yata na pinagagawa nila ay naisiwalat po agad bago ang halalan. Di ba? Hindi pa tapos ang halalan, naisiwalat na po lahat ang mga ginawa po nilang kabalbalan, korupsyon yata ng 3 taon sa ating bansa. Di ba? Lalong-lalo rin ang institusyon ng Kamara at Senado. 2025 national budget. Attorney Claire, bakit hindi niyo pa pinapaliwanag? Di ba? Hindi niyo pinapaliwanag. Pagka yan ay kinuwestiyon. Di ba? Ano sabi ng Pangulong Marcos? Shut down ng mga ahensya ng gobyerno. Shut down dahil hindi raw po yan fake news. Ang fake news daw po ang dating Pangulong Duterte, si Congressman Ungab at si Attorney Vic Rodriguez. Ngayon, tahimik na po. Tahimik na po ang palasyo sa issue ng 2025 national budget. Hindi po ba issue ng anomalya yan? Attorney, achievement po ba yan? Napakarami pong issue ng Malacanang. Wala po kayong mabanggit. At sa loob ng 3 taon, wala kayong mabanggit na malaking achievement ng Pangulo. Ano babanggitin nyo? Yung mga natatapos sa programa ni dating Pangulong Duterte na sa inyong panahon matatapos, hindi kayo nagsimula. Kung yung sa Isabela na tulay, binadgetan nyo sa inyong administrasyon na hindi bababa sa 300 plus million, gumuho lamang, kayo pa nag-opening, inopening nyo. Ang sinabi nyo, matibay na ang tulay, kaya nga open na. Dahil ginawa nyo ng katibayan, patitibay namin dahil nagkaroon ng retrofitting yata yun. Retrofitting po yata tawag doon. Di ba? Kaya nga po, sa sobrang tibay na ginawa po nung administrasyon po ng binagoongang Pilipinas, gumuho po ang tulay. Bandang huli, ang sinisisi pa yung design. Hindi po sinisisi
na baka napakalaking korupsyon na nangyari ron. Tinipid ang proyekto, hindi po ang design. Kasi yung design, hindi po kasi magiging pera yon. Design lang yun eh. Ginuhit ng isang architect. Hindi po pwedeng maging pera yon. Ang malaking issue ron, yung pondo. Tama ba ang pondo na ginamit doon? Hindi po ba nakurap? Attorney, ano po ba mga achievement ng Pangulong Marcos para naman po masalag nyo ang sinasabi ng Vice President na siya'y nabudol at na-scam? Ano naman po ang pangontra nyo na sa sinasabi ng Vice President? Ano po mga programa at proyektong malalaki ng Vice President ng Pangulong Marcos? Sige nga. 5,500 flood control. At yung tulay na bumagsak. Ano pa? Isang damukal na korupsyon issue sa pera. Yung po ba malapit na naman po ang SONA, mga kababayan. Alalahanin po natin, malapit na naman po ang SONA. Ano naman kaya ang isosona ng Pangulong Marcos? Yung 2025 national budget na pinirmahan niyang GAA? Kasama kaya sa isosona yon? Na fake news si Congressman Ungab? At isasama rin kaya sa SONA yung sinabi po ni Attorney Vic na January pa lang na-withdraw na 65% ng pera natin, yung 2025 national budget na hindi raw bababa sa 4 trillion mahigit ang na-withdraw na January pa lang. Kasama kaya sa SONA yon, mga kababayan? At isasama na rin kaya sa SONA ng Pangulong Marcos kung bakit po nila binenta ang 25 tons of gold, at sasabihin po kaya kung sino po ang bumili at saan po dinala ang pinagbilan para po mai-audit po ng taong bayan. Sasabihin ko kaya sa SONA yon, Attorney Claire. At yung paglipat po ng pera ng PhilHealth, nilipat po, illegal ang paglipat at hindi naaayon sa batas. Yan po ba'y kasama rin sa SONA? Attorney, Maharlika Investment Fund, GSIS, SSS, Land Bank, PDIC, at yung walang kamatayang confidential fund ng Vice President. Hindi nyo rin po ba isasama sa SONA ang 4.5 billion confidential intel fund ng Pangulong Marcos? At syempre po yung flood control. Kailangan pong usisain po yan ulit. Napakalaking pera po yan, di ba? At yung ating inutang na gagamitin po natin sa health system sa mga rural area, napakalaki po niyan. How many billions po yan? Hindi po bababa sa 28.7 billion po yan. Attorney, sino po ba ang nabudol? Sino po ba? Hindi po ba nabudol ang Vice President at ang mga Pilipino sa mga perang issue po ngayon ng korupsyon? Kasama po ang institusyon, ang speaker, ang pinsan, at ang Senate President na walang kibo, walang mga investigasyon sa mga anomalya na sinasabi ng dating Pangulong Duterte na puro istapa ang ginawa ng mga nanunungkulan sa ating bansa. Inistapa ang mga Pilipino. Nakita niyo po yung mga tambay. Ang dating Pangulong Duterte, ang sinasabi po sa atin, inistapa raw tayo ng binagoong Pilipinas kasama ang institusyon ng Kamara at Senado. Inistapa raw ang mga Pilipino. Pero pagdating naman po sa Vice President, ano naman po sinabi ng Vice President? Nabudol po tayo. Nabudol daw po siya. Na-scam daw po tayo. Na-scam din siya ng pamilya Marcos, Araneta, Romualdez, di umano, mga kababayan. Tapos ang tagapagtanggol po at hirap na hirap pong ipagtanggol ng kumakain naman po na issue na kumakain ng suka na si Attorney, ang dati pong kritiko, ngayon naman po ay kumakain ng sarili daw suka. Suka, ayon kay Attorney Roque. Siya naman po ngayon ang sinasabi ni Attorney Roque na para daw pong attack dog ng mga Duterte. Ibang klase, no? Trabaho po ng PCO, ilatag mo ang magagandang proyekto at ang mga achievement na nakapakipakinabang at mapapakinabangan ng taong bayan. Yan po ang trabaho ng PCO eh. Di ba? Yung mga programa magagandang nangyayari sa ating bansa.
nagkaroon tayo ng USEC Nagkaroon po tayo ng USEC. Ang nilalatag lang po sa atin, para po siraan yata ang mga Duterte salagin na salagin. Ang bihira. Ngayon lang nangyari yan. Ngayon lang po nangyari yan sa binagoong ang Pilipinas na nagkaroon po ng USEC para po tagapagtanggol. Attack dog. Di umano. Pambihirang buhay. Ganyan po nangyari, mga kababayan. Attorney. Kailangan na po kasi magpa-drug test lahat. Sumama na po kayo, attorney. Kailangan na po natin magpa-drug test. Naghahamon din po ang Vice President. Drug test daw po sa lahat. Baka po mapakarami nang gumagamit ng droga dyan sa Malacanang. Di kaya? Ay nako, pambihira. Nakakatuwa lang, no? Talagang napaka-powerful Hindi po nila kaya talagang buwagin, gibain ang mga Duterte. Lalo ang Vice President ngayon. Napaka-powerful po kasi. Nakita nyo po, isang salita pa lamang para na po silang nililindol, niyayanig na po ang kanilang administrasyon. Kasi totoo Masakit talagang tanggapin ang katotohanan. Masakit po talaga yan. Yung sinasabihan ka, direct to the point, totoo ang sinasabi. Masakit po talaga yon, mga tambay, kasi wala kang achievement Tapos may issue ka pa ng droga. Pamilya mo may issue ng droga ayon kay Kati Binag. Masakit po yon, mga kabayan. Issue ng napakahina mong presidente. Di ba? Ano sabi ng Vice President? Mahinang presidente ang presidente natin ngayon. Hindi raw alam maging presidente. Walang alam maging presidente. Ano naman ang sabi ng ama? Meron daw po tayong addict na presidente at meron daw tayong weak na presidente. Yan naman sabi nung dating Pangulong Duterte. Nangyayari naman yata. Nakikita naman natin, mga tambay. Walang achievement tayo nakikita. Diba? Tapos nakakabaon-baon pa tayo sa utang. Napakataas pa ng utang natin yan. Lumobo ang utang natin ngayon ng 16.31 trillion. Pero wala po tayong malalaking programang napagkikita. Ang napagkikita lang po natin programa, kasama po ang institusyon ng Kamara at Senado ay isang damukal na unprogram. Unprogram at ayuda. Ayuda. Unprogram. Napakarami unprogram. Nilalagay sa unprogram ang pera. Ayon kay Attorney Vic. Yan po ang achievement. Nilagyan po tayo ng sinasabing kala nila ay makapagbibigay ng napakalaking solusyon. Kadiwa. Mga kababayan. At dinala tayo sa isang, mas mainam pangaraw, mga tambay Sabi ng mga Pilipino, mga kababayan natin, umuugong ito Usapan po ito sa mga barangay. Usapan po ito sa mga kanto-kanto ng mga kababayan natin. Ano po sabi ng mga kababayan natin? Mas napababa pa raw ng Pangulong Marcos ang presyo ng droga kaysa sa presyo ng bigas. Biruin niyo po yun. Kasi daw ngayon, kahit saan daw po nakakabili na ng droga dahil mura na daw po ang droga ngayon. Kaya nga daw, ang naging achievement daw po ng binagoong ang Pilipinas mas napababa ang presyo ng droga kaysa sa presyo ng bigas. Totoo kaya yon? Mga kababayan, yung mga usap-usapan sa kanto-kanto na mas napababa pa ang presyo ng droga ng binagoong ang Pilipinas kaysa sa presyo ng bigas at bilihin at sa mga bayarin natin, kuryente, tubig, telepono o internet, di ba? Totoo kaya yon na mas bumaba pa presyo ng droga kaysa sa bigas at gastusin natin, mga kababayan, at sa presyo ng bilihin? Nakakalungkot, mga kababayan. Kaya po, mga kababayan, hindi lang po ang ating Vice President ang nabudol at na-scam. Pati rin po si Kamanong at ang 10 ng aking pamilya ay nabudol din po at na-scam, mga kababayan. Ewan ko sa inyo, mga tambay. Kayo po ba, mga kababayan, hindi po ba kayo nabudol at na-scam katulad ni Kamanong at ni Vice President Sara Duterte at ni dating Pangulong Duterte na ang nakabudol pa sa atin ay hindi yata Pilipino, hindi pa marunong tumanaw ng utang na loob,
mga kababayan. Wala po sa ugaling Pilipino yan, mga kababayan, na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi po ugaling Pilipino yan. Ganyan po ang nakita po ni Kamanong sa pamilya Marcos, sa pamilya Romualdez, at sa pamilya, Araneta. Komento ko po yun. Komento ko po. Nakita ko yun eh. Buhay na buhay pa si Kamanong. Yun ang nasaksihan ko. Hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob sa nagbigay po sa kanila sa rurok ng tagumpay, kapangyarihang maging presidente at makabalik sa pwesto, mga kababayan. Ito po mga kababayan, bago po tayo magtapos, shoutout po muna. Shoutout po muna natin si Jake Yahut ng 4531, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, at si Kingston ng 123 ng Hong Kong. Napakasaya po sa Hong Kong. Napakasaya rin po ni Kingston. Maraming salamat po sa inyo sa mga biyayang pinakakalob nyo po sa inyong lingkod. At syempre po, isama na po natin ang iba pa po nating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo. Mga kababayan, shoutout po kay Julieta Celona ng Sydney, Australia. Shoutout po sa mga taga-Australia. Lahat po kayo dyan, mga Pilipino. Shoutout po. At siyempre po sa Miami, Florida, North Miami, Florida, shoutout din po kay Ma'am LB, kay Sir Manny. At siyempre po sa California, USA, shoutout po kay Grace Obet at kay Michelle Del Valle ng New Zealand. Shoutout po sa mga taga New Zealand. Shoutout po mga bayan. At shoutout din po kay Sarah Nakamura ng Japan. Buti pa sa Japan, mura-mura yata. Mga kabayan, shoutout po sa mga taga Japan. At siyempre po si Milencio Bandibas. Shoutout sa mga taga Jeddah, Arabia. Shoutout po mga kababayan dyan. At siyempre po, shoutout din po kay Trojanta 9828 ng Korea. Shoutout po sa mga taga Korea. Lopez Ibina ng Saitama, Japan. Sa Japan po, shoutout po dyan mga kababayan. At siyempre po si Librador Reyes ng 8529. Shoutout po siyempre po sa California na naman, USA. At shoutout din po kay 29. Shoutout po si Narciso Esteban ng Bulacan. Shoutout po sa mga taga Bulacan. Reynaldo Pexon, shoutout po. At kay June De Jesus ng 1221 o 1221. Shoutout po. At syempre po, shoutout po sa buong mundo na ating mga kababayang OFW, mga Pilipino, sa buong mundo, North America, South America, Middle East, Europa, syempre po sa buong Asia, syempre po kasama na po ang Australia dyan, at New Zealand. Shoutout po mga kababayan, saan man pong sulok ng mundo may Pilipino. Shoutout po mga kababayan. At syempre po, maraming salamat po sa mga subscribers natin, tumatangkilik po. Thank you po mga kababayan. Maraming salamat po. At sa muli po mga tambay, ingatan nawa. At konting tiis na lang po. Malapit na pong dumapo ang agila sa Malacanang. At syempre po, yung bilin po sa atin ng Vice President, maging matalino na po tayo sa pagpili ng kandidatong iluluklok natin. Maging matalino na po tayo para hindi daw po tayo mabudol at muling ma-scam muli. No. Magpakatalino na po. Paalam, ingatan nawa para hindi mabudol at ma-scam. Sa muli, bye-bye.